Sayang ang 10 taon naming pagkakaibigan dahil pinutol ko na ang koneksyon naming lahat at gusto ko lang i-share to dahil baka followers nyo rin po ang mga kaibigan ko. Tawagin nyo na lang po akong Bidin at nung high school at college ko lang naranasan na magkaroon ng kaibigan na kasama sa mga kalokohan. Dahil nung elementary pa lang si Bidin ay nakailang beses siyang lumipat ng eskwelahan dahil sa pinansyal nilang problema. 6 sila magkakaibigan at lahat sila ay gimikera pero hindi masyadong nakakasama si Bidin dahil istrikto ang kanyang mga magulang pero nauunawaan naman yun ng mga kaibigan niya. Sobra silang naging close sa isa't isa at umabot na sila sa punto na gusto nilang tumira sa iisang compound kapag sila ay may mga pamilya na. Hanggang sa lahat sila ay nagkaroon na ng trabaho at nagkikita-kita pa rin naman sila para makapag-bonding at nag-uusap sila gamit ang GC. Hanggang sa magka-boyfriend na si Bidin at na-engage siya at nagplano na silang magpakasal. Bitahan niya lahat ng kanyang kaibigan pero hindi niya sila ginawang abay dahil may mga anak silang maliliit. Pero laking gulat ni Bidin dahil nung araw ng kasal niya ay kahit isa sa kanyang mga kaibigan ay walang pumunta. Kaya imbis na magalit si Bidin ay inintindi niya na lang ang kanyang mga kaibigan dahil maliliit pa ang kanilang mga anak at umuulan din nung araw ng kasal nila. Lumipas ang ilang taon ay umuwi si Bidin sa kanilang probinsya kasama ang kanyang anak at nasakto naman na nasa probinsya din ang kanyang mga kaibigan. Nagkaayaan sila na magkita-kita para makapag-bonding at humiling si Bidin na baka pwedeng sa malapit lang dahil maliit pa ang kanyang anak at siya po ay breastfeeding mom. Para kung sakali ay mabilis niyang mababalikan ang kanyang anak at hindi ganong kalayo ang kanyang ibabiyahe. Pero tinuloy pa rin ang kanyang mga kaibigan na magkita-kita sa malayong lugar kaya hindi nakapunta si Bidin. Kaya nagset ulit ang kanyang mga kaibigan na magkikita-kita sa ibang araw pero hindi pa rin siya napagbigyan na ganapin ito sa malapit kaya hindi na naman nakapunta si Bidin. Lumipas ang ilang buwan ay nagplano si Bidin para ganapin ang celebration ng first birthday ng kanyang anak. Invite niya ulit ang kanyang 6 na kaibigan pero ni isa sa kanila ay wala na namang pumunta. Sobrang sakit lang pong isipin na parang ang paratang nila ay kaya hindi sila nakapunta dahil hindi naman ako pumunta nung nasa probinsya kami para magkita-kita. Pero bakit tong araw ng kasal ko dahil mga nanay na sila ay inuna nila ang kapakanan ng mga anak nila, inintindi ko sila. Pero bakit nung ako na ang naging nanay at iniisip ko ang kapakanan ng anak ko ay mali na para sa kanila. Sobrang dinamdam ko po ang pangyayari na yon, talo pa ang breakup sa pain na naramdaman ko. Sa dahilan ng depression ko at anxiety, wala akong matakbuhan ng mga panahong lugmok ako at basag ang pagkatao ko. Pakiramdam ko tuloy ay mag-isa lang ako sa mundo, mahal na mahal ko ang mga kaibigan ko pero pinutol ko na ang koneksyon naming lahat. Ang 10 taon naming pagkakaibigan, i-share ko lang po to na baka sakaling followers nyo ang isa sa kanila. Hanggang dito na lang Ate Charis. Dahil sa kwento mong ito ay mayroon ako naalala na napanood ko na sinabi ni Miss Tony G. At sinabi niyang God removes people in your life because He heard the conversations you didn't hear. Kaya na-realize niya na hindi siya nawala ng kaibigan dahil true friends will remain. Kaya para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Roxanne Bautista, Mavi, Rachel at May De Vega. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!